Patuloy ang Rusya sa kanilang mga barbarikong pag-atake sa mga lungsod ng Ukraine at ilang minuto lang ang nakalipas, ngayong ika-21 ng Agosto, muling umatake ang mga tropang Ruso sa Kryvyi Rih, napuruhan ng isang commercial complex. Ito ang pinakamalaking shopping center sa lungsod na ito at lalong naging mas malupit ang pag-atake dahil inatake ito muli ng mga Ruso ilang minuto lang matapos dumating ang unang drone. Nakapagpunta na roon ang mga rescuer at mga mediko. At nang makarating sila ron, muling umatake ang mga Ruso. Kaya malinaw dito na sinadya talaga ng mga Ruso na targetin ang shopping center na ito. At ang pagsasabi na naligaw lang ng landas ang drone dahil sa epekto ng electronic warfare o ng mga debris lang iyon ay hindi na pwede dahil kitang-kita sa video ang parehong tama. At inuulit ko, ang pangalawang tama ay nagpapakita na talagang ang shopping center na ito ang gusto nilang tamaan. Kasabay nito, may lumalabas na nakakabahalang balita. Ngayon, naglabas ang CNN ng impormasyon na nagpadala ang Hilagang Korea ng karagdagang 8,500 sundalo nila sa Rusya na siya magpapalipad ng mga drone sa Ukraine. Kasabay nito, sa Voronezh Oblast, naglalagay ang mga Ruso ng mga bagong launchers para sa mga ballistic missile ng Hilagang Korea. Pinapalakas nito ang banta sa hindi bababa sa 7 rehiyon ng Ukraine at may lumabas na impormasyon na ang Hilagang Korea ay nagbigay sa mga Ruso ng bagong ballistic missile na KN-30. Nang warhead nito at sa kabuuan ng missile ay may bigat na mga 2.5 tonelada. Ibig sabihin, ito ay isang seryosong sandata at kayang lumipad ng halos 900 kilometro. At sa gitna nito, alam mo, gusto ko ring banggitin ang isa pang balita. Ito ay tungkol sa pantanggi ni Trump sa lihim na kahilingan ni Zelensky tungkol sa Starlink. Paalala ko lang, nung huling beses na nasa Washington si Zelensky, hiniling niya kay Trump na impluwensyahan si Elon Musk para payagan ang paggamit ng satellite communication sa ibabaw ng Russia upang atakihin ang mga syudad ng Russia. Pero tinanggihan ni Trump ang kahilingang yon at ngayon ay nanonood na lang siya halimbawa kung paano tinatamaan ang Kryvyi Rih. Talakayin natin lahat ng mga balitang ito. Siyempre, magsisimula tayo sa pinakamainit na balita tungkol sa mga pag-atake sa Kryvyi Rih. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang episode na ito at kung maaari, ibahagi ang link ng episode na ito sa inyong mga social media para malaman ng lahat kung ano ang ginagawa ng mga mababangis at maruruming mga Ruso. Kaya, hindi. Puting ina naman. Puting ina naman. Ngayong hapon, ika-21 ng Agosto, inatake ng mga tropang Ruso ang Kryvyi Rih. Isang shopping complex ang tinarget dahil sa pag-atake may mga nasaktan. Sa kasamaang palad may namatay. Ipinahayag ito ng pinuno ng Konseho ng Depensa ng Kryvyi Rih na si Alexander Vilkul. Ayon din sa mga lokal na otoridad, inatake ng kalaban ng Kryvyi Rih gamit ang mga drone na pambomba. Naitala ang mga epekto sa pinakamalaking shopping complex ng lungsod. Nagkaroon ng sunog sa lugar ng pag-atake, may mga nasugatan. Agad na nagsimula ang mga emergency services sa kanilang rescue operation. At eksakto sa sandaling iyon, habang nagsisimula sila sa operasyon ng pagsagip, pandang, alas 4:53 ng hapon, muling sumabog sa lungsod. Sinabi sa akin na isa pang jet na drone na Shahed ang tumama sa parehong complex, sa parehong shopping center, habang naroon na ang mga rescuer at mga medical na tauhan. Kaya't nagbabala ang mga lokal na otoridad tungkol sa banta, mga bagong pag-atake, dahil nagpapatuloy pa rin ang air raid alert. Ayon kay Alexander Ganza, ang pinuno ng Dnipropetrovsk Regional Military Administration, 1 tao na ang nasawi at 12 ang nasugatan sa resulta ng pag-atake sa Kryvyi Rih. Lumabas na rin ang video mula sa loob ng shopping center kung saan makikita kung ano ang nangyari doon. Lumabas din ang mga footage ng una at pangalawang pag-atake ng mga Russian drone sa shopping center na ito na nagpapatunay na ito ay isang sinadyang pag-atake.
Hindi ito mga debris, hindi rin ito epekto ng electronic warfare. Hindi ito Ukrainian air defense. Ito ay dalawang particular na jet drone na Shahed na sadyang sunod-sunod na tumama sa parehong lugar. Sa shopping center, direkta sa gitna ng araw kung kailan maraming sibilyan ang naroroon. Yeb. Usapin lang ng oras, tangina. At sa kontekstong ito, dapat ding banggitin ang naunang pag-atake ng mga Ruso sa Kyiv noong gabi ng Agosto 20. Noon, halos lahat ng meron ng mga Ruso sa kanilang arsenal ay pinakawalan sa kabisera ng Ukraine. Kasama na rito ang mga ballistic missile, cruise missile, mga karaniwang Shahed, mga jet drone, pati na rin ang mga banderol ay lumipad. Sa madaling salita, halos lahat ng klase ng armas sa kanilang listahan ay pinakawalan sa Kiev. Ngayon naman, tinoteror nila ang Kryvyi Rih at direktang tinatamaan ang isang shopping mall. At sa gitna nito, may lumalabas na mas nakakabahalang balita na ilang linggo nang pinag-uusapan pero ngayon, sa kasamaang palad, nagkakatotoo na. Sa Voronezh Oblast, naglaladay ang mga Ruso ng mga bagong launchers para sa mga ballistic missile ng Hilagang Korea. Pinapalakas nito ang banta sa hindi bababa sa 7 reyon ng Ukraine. At tungkol dito, sumulat ngayon ang Institute for the Study of War, kumpirmado ng pangunahing direktorat ng intelihensya ng Ukraine, ang paglipat sa Russia ng humigit kumulang 50 ballistic missiles na uri KN-23, KN-24 at mga modernisadong KN-30 Hwasong-11S ayon sa tawag ng mga taga-Hilagang Korea. Itong KN-30 na missile ay modernisadong bersyon ng ballistic missile na KN-23. At kaya nitong magdala ng medyo mabigat na warhead na umaabot hanggang 2,5 tonelada, 2,500 kilo. Bukod pa rito, nagsimula na ang Russia sa pag-deploy ng 6 na launchers para particular sa mga North Korean na missile sa Voronezh region. At ang mga launcher na ito ay kayang maglunsad ng kabuuang 120 missile. Ayon sa ulat, kayang tamaan ng mga North Korean na missile ang mga rehiyon ng Sumy, Kharkiv, Chernihiv, Poltava at Kyiv, mga rehiyon ng Dnepropetrovsk at Zaporizhia mula sa teritoryo ng Voronezh region ng maruming Russia. Ayon sa Ukrainian military expert na si Anatoly Krapchinsky, hindi laging ginagamit ng mga tropang Ruso ang lahat ng kanilang mga launcher sa bawat kampanya ng pag-atake. Halimbawa, ayon sa kanyang datos, ang Russia ay may humigit kumulang 160 Iskander launchers na bawat isa ay kayang magdala ng 2 missiles. Ngunit ang Russian Armed Forces ay nagpapalipad ng karaniwan mula 16 hanggang 26 na missile sa isang attack. At idinagdag din niya na ang mga Russian Iskander-M missiles ay may katumpakan na nasa pagitan ng 5 hanggang 20 metro. Samantalang ang North Korean KN-23 missiles ay madalas na sumasablay sa target ng daang metro o kahit kilometro. Ang mga North Korean missiles ay may mas malaking warhead na umaabot hanggang 1 tonelada kumpara sa standard na 480 kg warhead ng Russian Iskander-M at nagdudulot ito ng mas malalaking hukay at shockwave. Ngayon, itong KN-30 missile may dala itong isang warhead na may bigat na 2.5 tonelad. Sa parehong oras, iniulat ng CNN ngayon na ang Hilagang Korea ay nagpadala na ng karagdagang 8,000 at 500 sundalo nila sa Russia. Sila ang magpapalipad ng mga attack drone laban sa mga sibilyang lungsod ng Ukraine. Sa madaling salita, hayagan nakikidigma na ang Hilagang Korea laban sa ating bansa. At para labanan ang pagpapalipad ng mga misal ng Hilagang Korea at hindi lang mga misal ng Hilagang Korea, kailangan syempre na tamaan ang mga launchers at mga lugar kung saan nakaposisyon ang mga drone forces ng kalaban. Pero para dito, kailangan natin ng satellite communication sa ibabaw ng teritoryo ng Russia para mas maging eksakto ang pagtukoy ng mga target. At tungkol dito, gaya ng alam ninyo, matagal nang may diskusyon sa kumpanya ni Elon Musk tungkol sa pagbibigay ng access sa mga tropang Ukrainian para magamit ito. Ang mga Starlink system sa ibabaw ng teritoryo ng Russia para sa real-time na control ng kahit anong attack drones. Maging si Zelensky ay humiling kay Donald Trump na impluwensyahan si Elon Musk, pero tinanggihan ni Trump ang kahilingang ito. Isinulat ito ngayon ng Financial Times. At ayon sa mga insider, hiniling ni Zelensky kay Trump na makipagkasundo kay Musk para payagan ang paggamit ng Starlink ng sandatang lakas ng Ukraine sa labas ng Ukraine sa teritoryo ng Russia. Ipinaliwanag ng leader ng Ukraine sa pinuno ng White House na makakatulong ito sa mga puwersa ng depensa na mas epektibong tugisin ang mga missile launcher ng Russia.
Sa ganitong paraan, magagawa ng sandatahang lakas ng Ukraine na pigilan ang paglulunsad ng mga ballistic missile ng kalaban at iba pa. At pagkatapos nito, ayon sa isinulat ng publikasyon, ito ang kanilang sinabi. Ayon sa mga source, ang mungkahi ni Zelensky ay payagan ni Musk ang Ukraine na gamitin ng Starlink sa mga drone na pangmalalimang atake hanggang 200 kilometer sa loob ng Russia. Kasama rito ang infrastruktura para sa paglulunsad ng mga ballistic missile, mga sistema ng command at iba pang mga mapagkukunan. Ang totoo, hindi nagtagumpay ang mga autoridad ng Ukraine na kumbinsihin si Elon Musk sa kanilang sarili, kaya umaasa sila sa tulong ni Donald Trump sa usaping ito. Gayunpaman, tinanggihan ng presidente ng Amerika ang kahilingan ni Zelensky. Isa pang sipi, umiwas si Trump sa anumang obligasyon at ayon sa mga taong nasa pagpupulong sa Oval Office, hindi niya sinuportahan ang planong ito. Sinabi nila na sa kanilang palagay, hindi magbibigay ng pahintulot si Musk sa Kyiv. Dito ko muling binibigyang diin, hindi ito tungkol sa paggamit ng Starlink para kontrolin ang mga drone na aatake kahit sa mga bodega ng wild berries o sa mga oil refinery. Hindi, ang hinihiling lang namin ay ang particular na lugar na 200 kilometer papasok sa loob ng Rusya, hindi na kailangan lampas pa doon. Para lang talaga tamaan ang mga launchers at command centers kung saan ibinibigay ang mga utos para sa mga pag-atake, kagaya na ngayong araw sa Kryvyi Rog. Pero si Elon Musk ay umatras sa ideyang ito at sinabing, hindi ko ibibigay ang ganoong pahintulot. At si Donald Trump sa kasamaang palad ay hindi rin tayo natulungan dito. At sa pagtatapos ng episode na ito, gusto kong iparating sa inyo ang mensahe ng Serbisyo ng Seguridad ng Ukraina na nagsasabing sa Araw ng Kalayaan ng Ukraina, Agosto 24, maaaring magsagawa ang Rusya ng malawakang pambubomba, mga provokasyon, mga pag-atakeng terorista, sabotahe, cyber attack at iba pang mga krimen. Kaya't nananawagan ng SBU sa mga Ukrainyano na maging mapagmatsyag at maging responsabal sa kanilang sariling kaligtasan. Sa bisperas at sa panahon ng mga pagdiriwang, dapat sundin ang ilang mga pangunahing alituntunin. Una, huwag balewalain sa kahit anong pagkakataon ang mga senyales ng air raid at tukuyin agad ang pinakamalapit na silungan. Huwag lumapit sa mga kahina-hinalang bagay at huwag subukang ilipat o suriin ang mga ito ng mag-isa. Kung makakita kayo ng mga kahina-hinalang tao, bagay o iba pang palatandaan ng posibleng ilegal na gawain, agad itong iulat sa mga autoridad. Huwag mag-post ng mga larawan o video na nagpapakita ng lokasyon ng mga militar, kritikal na infrastruktura o mga checkpoint. Lalong-lalo na, huwag kailanman magbahagi ng impormasyon tungkol sa mga sistema ng depensang panghimpapawid at huwag na huwag ding magbahagi agad ng impormasyon tungkol sa mga epekto ng pambobomba habang nangyayari pa ito. At gaya ng sinasabi ng SBU, huwag sundin ang mga hiling ng mga hindi kilalang tao kahit pa magpakilala silang mga tauhan ng kapulisan, lalo na kung nag-aalok sila ng mga kahina-hinalang gawain. Partikular, ang pagkuha ng larawan o video ng ilang partikular na lugar, pag-abot ng pakete, o pag-iwan ng bagay sa isang tiyak na lokasyon. At hiwalay ring binibigyang diin ng SBU sa mga Ukrainyano ang mga tangka ng mga ahensiyang paniktik ng Russia na hikayatin ang mga Ukrainyano na sumali sa paghahanda ng mga teroristang gawain at pagsasagawa ng mga sabotahe. At sinasabi ng SBU na kailanman ay hindi dapat magpadala sa mga ganitong uri ng mga panunulsol. Sa kabuuan, sa kasamaang palad, gaya ng nakikita natin, ang mga Ruso ay nagpaplano pang lalo pang palalayin ng sitwasyon, palalayin ng digmaan at, gaya ng nakikita natin, ipinapapatuloy nila ang kanilang terorismo na nagsasagawa ng mga pag-atake, hayagan, sa liwanag ng araw at 2 beses pa sa isang shopping mall. Ibig sabihin, ang pagsasabi na tulad ng nagdaang gabi, noong gabi ng ika-20 ng Agosto, ang mga Ruso nang inatake nila ang Kyiv. Pagkatapos, sinabi nila na tinamaan daw nila ang pabrika ng Firepoint na gumagawa ng mga misil na Flamingo at mga drone na FP. Tinamaan daw nila ang kumpanyang Antonov na gumagawa ng mga drone na Lyut. Ano kaya ang sasabihin nila dito? 2 beses nilang tinamaan ang isang particular na shopping mall kung saan may mga tao, kung saan may bentahan. Muli nating nakita ang mga kuha mula sa loob sa mismong oras ng pagdating ng missile at makikita na walang kahit anong military na pasilidad doon kahit malapit. Doon ay isang ordinaryong shopping mall lang, karaniwang shopping mall. At itong mga hindi naliligo, parang mga hayop na tinatawag na mga Ruso, patuloy nilang inaatake ang mga ganitong klase ng lugar. Kaya dito ko natatapusin. Ibahagi ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel na ito, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.